Bago po tayo mag-umpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng masugid na sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid subscriber. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang button para sa ating story series. Marami din pong salamat sa mga masipag mag-share. Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po ang karugtong ng ating istorya. Ika-134 na kabanata. Ang kalaban at babae. Isang itim na Mercedes-Benz ang huminto sa restaurant. Ito ay ang Coney Restaurant. Ang restaurant ay hindi mamahalin, kagaya ng Yellow Garden at Berkeley Hotel. Ito ay isang importanteng araw ng Flag Sex Society leader na si Leo Brooks. Nang araw na iyon, ang buong miyembro ng Flag Sec ay nasa restaurant upang magpulong sa unang kalahating taon. Labas. Si Vivian at ang kanyang anak ay hinila palabas sa sasakyan ng dalawang matangkad na lalaki at itinulak papasok sa restaurant. "Mama, natatakot ako," bulong ni Monica. "Huwag kang mag-alala, si Mama ay puprotektahan ka." Si Vivian ay nililibang ang kanyang anak sa pagyakap dito. Natatakot din siya. Pero sa harapan ng kanyang anak, kailangan niyang magpanggap na malakas. Ang restaurant ay malaki, at nahahati ito sa ilang area. Ang hangin ay puno ng usok ng sigarilyo. May mahigit 20 lamesa na inuupo pa ng mga kalalakihan na umiinom at nagsisigarilyo. Ang magagandang babae na may magagandang kasuotan ay nakatayo sa tabi ng mga lalaki. At ang tunog ng dice ay maririnig sa lahat ng dako. Ang lahat ng tao ay miyembro ng Flag Sec Gang. Ang paksa ng pagpupulong ay tungkol sa leader, at ilang susi na miyembro. Nagpunta rin sila para kumain at magsaya. Pagkatapos ng discussion, sinabi na rin ang mahahalagang puntos. Umubo si Vivian ng ilang beses dahil sa makapal na usok sa loob ng room. Ang magulang at anak ay nakakuha ng atensyon mula sa ibang mga tao nang pumasok sila doon. "Ang ganda naman niya," sabi ng isang lalaki. "Nagsama ka pa ng bata. Magandang babae, sumunod ka sa akin. Gusto niyo na bang mamatay lahat, ano?" Siya ang babae ni Dale Granger na binabantayan. Kapag narinig ni Mr. Granger na nagsasalita kayo ng ganyan, papatayin niya kayo. Biro ng isang hoodlum na may dala kay Vivian at sa anak nito. Nang marinig ng lahat na babae ito ni Dale Granger, nanahimik silang lahat. Wala na silang lakas ng loob magsalita pa ng kahit ano. Nakarating sila sa open area na mas mataas pa ng kaunti, kung saan nakaupo ang mga mas matataas na miyembro. Mayroon malaking bilog na lamesa na may sapin na pula. May paikot na nakaupo dito na 8 lalaki. Sila ang mga susi na miyembro ng Flag Sec at dumating sila doon sa kalagitnaan ng diskusyon. Ang nakaupo sa gitna ay ang kanilang leader. Siya ay maitim, na may buhok na puti, at maikli ang gupit. Gumagamit siya ng pulang panyo at marahan na pinupunasan ang kanyang jade na ibinigay sa kanya ng isang miyembro. "Nasaan si Mr. Granger nitong nakaraan 2 araw? Ito ay isang mahalagang pagpupulong, at hindi siya pumunta. Hindi pa rin siya nagpapakita." Ang isang leader ay pinipilit alamin kung bakit hindi dumating si Mr. Granger. Nakakapagtaka, siya ang pinakamalaking naambag sa Flag Sec Society. Ang ilan sa mga hotel na sinasakupan niya ay nangunguna sa pagbabayad ng protection fee. Pagkatapos masira ng lubos ang Azure Dragon Society, ang ating Flag Sec Society ang nag-take over sa New York Underworld, sabi ng isang lalaki. Sinabi nila na si Granger. Sabi ng isang tao na misteryosong, hindi na nito tinapos ang sasabihin. Pero ang lahat ay naiintindihan ang ibig niyang sabihin. Ang kanilang ekspresyon ay nagdilim, habang tumingin sa kanilang leader, na si Leo. Sa loob ng 2 araw, ang Flag Sec ay nagpadala ng maraming tao upang hanapin si Granger. Pero walang naging balita dito. At ang haka-haka na kumalat sa lansangan ay patay na ito. Kung si Granger ay naglaho, ang impact nito sa Flag Sec ay makakabuti. Si Leo ay naglilinis pa rin ng kanyang jade, at hindi mukhang nag-aalala. Ano ang dapat nating ipag-alala? Ang Flag Sec ay hindi dapat mawalan ng magaling na leader. Ang malamig na presensya ni Leo ay nakita ng lahat na dahilan, at hindi na komportable. Sa ngayon dito sa New York, sino ang naglalakas loob na bumangga sa Flag Sec?
Ang Red Gang ba? Ang Thunder Gang ba? Naglalakas loob na ba talaga sila, at saan sila kumuha ng tapang? Ang ilan sa mga miyembro ay nagsalita, at sumang-ayon. Totoo sa lakas ng Flag Sect. Ang ibang mga gang ay hindi maglalakas loob kalabanan sila. Dahil alam nila ang ugali ni Leo. Nakaramdam sila ng pagtitiwala. At wala silang magawa, kundi sikretong humanga dito. Gayunpaman, ang apekto ni Granger sa Flag Sect ay hindi naman labis. Ang kanyang katawan. Sa isip ni Leo, ito ay patay na. Tumingin siya sa mga nabiglang mga miyembro. Sa responsibilidad ni Granger. Kapag hindi siya nagpakita, sa loob ng 3 araw. Kapag wala tayong narinig tungkol sa pagkidnap. Sa palagay ko ay wala na siya. Ang lahat ay nasaktan, at sumang-ayon kay Leo. Ang katawan ni Mr. Granger ay kailangan matagpuan. Kahit ano pa ang intensyon nila. Ang taong pumaslang sa kanya, ay dapat parasahan mabuti. Ang mga mata ni Leo, ay naging masama, at sinabi. Ang taong ito ay gustong tapatan ang Flag Sect. Pero nagkakamali siya. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon na, magbigay ng halimbawa na may mangyari sa kanya. Tama sabi ng isang leader. Kapag nakita natin ang taong ito, tapos na siya, dagdag pa ng isa. Kapag naglakas loob siya na tumuntong sa teritoryo natin. Katapusan na niya, sabi pa muli ng isa. Nang marinig ng mga leader ang salita ni Leo. Naramdaman nila na ang lahat ng sinasabi nito ay totoo. Sinasamba nila ito, at ipinapakita ang kanilang katapatan sa Flag Sect Society. Si Cory ay dumating sa restaurant bago pa dumating si Vivienne at anak nito. Dahil sa hindi makilala at namamagang mukha, nagmukha siyang baboy. Si Leo at ang iba pa, ay nag-uusap sa sitwasyon ng gang, sa loob ng unang kalahating taon. Kaya ang tatay ni Cory ay wala sa posisyon, upang magtanong kung ano ang nangyari. Nang makita ni Leo ang mukha ni Cory, siya ay huminto. Tumingin siya sa tatay ni Cory at itinuro ito. Mr. Davis, ang anak mo ay nabugbog. Nakakaramdam ka ba ng pagmamalaki sa kanya? Kapag nangyari uli ito, kayong dalawa ay hindi na kailangan pumunta dito sa Flag Sect meeting. Hindi ako proud. Patawarin mo ako, Mr. Brooks. Hindi na ito mangyayari pa muli, sa ilalim ng aking proteksyon, wika niya na may pagpaumanhin ng ngiti. Ngayong nasigawan siya ni Leo, napahiya siya. Sa kanyang pagkakaunawa dito. Paano niya hindi malalaman ang ibig sabihin nito sa kanyang mga binitawan na salita? Kung mangyayari uli ito sa hinaharap, ay kailangan na niyang bitawan ang kanyang posisyon, bilang isa sa leader ng gang. Walang nagawa si Andrew kundi tumingin sa anak niyang si Cory, na may bugbog na mukha. Nakaramdam siya ng kahihiyan. Pero kahit galit siya, naging palaisipan ito. Sino ang may lakas ng loob na kumalaban sa kanyang anak at gawin ang ganoong bagay? Sa pagtingin sa kanyang papa, ang tingin nito ay sobrang talim, sapat na ito para patayin siya. Si Cory ay napayuko, at bumaling sa iba. Mukha siyang nakakatawa. Kapag nalaman ng kanyang papa na pinwersa siya, nasampulin ang kanyang sarili sa Yellow Garden Restaurant, at mga estudyante lang ang gumawa, ay baka balatan siya ng buhay. Mr. Brooks, dinala ko siya para sa iyo. Sa wakas ay nakita ng dalawang lalaki na natigil ang pag-uusap, at dinala sina Vivienne at Monica sa tabi ng lamesa ni Leo. Saka lang siya huminto sa pagpupunas sa kanyang jade na nasa kamay. Nakita niya na mas maganda ang babae kaysa sa jade. Tumingin si Leo kay Vivienne at ngumiti, at sinabi, "Ikaw ang babaeng hinahabol ni Dale Granger. Ikaw ay napakaganda. Sabihin mo sa akin. Nagpunta sa inyo si Granger, para tingnan ka nitong huling 2 araw. Hindi, ipinikit niya ang mata, dahil naalala ang itsura nito sa kusina niya. Masasabi ni Leo na nagsisinungaling ito sa kanya. Patay na siya, tama. Sinabi ko na. Hindi siya bumisita sa akin. Sagot ni Vivienne. Ayaw ko kapag nagsisinungaling ang tao sa aking harapan. Sa totoo lang, pinuputol ko ang isang daliri nito. Pero ngayong araw, ay ipagpapaliban ko muna. Pinanatili ni Leo, ang ngiti sa kanyang mukha. Habang tumitingin siya sa babae, ay lalo niya itong nagugustuhan. Dahil si Mr. Granger ay baka patay na. Halika dito, maupo ka sa tabi ko. Ang salita ni Leo ay natural lang sa kanya. Dahil siya ang pinakamataas. Si Vivienne ay sobrang natatakot at niyakap si Monica. Humakbang ito papaatras. Mama, natatakot ako, masama silang tao.
Umalis na tayo sa lugar na ito. Kahit na bata pa si Monica, ang kanyang pakiramdam sa panganib ay malakas. Walang sinabi na kahit ano si Vivienne. Niyakap niya si Monica ng mas mahigpit, at nakatingin kay Leo na may takot. Hindi ka lalapit, okay? Tumayo ito at lumapit sa kanya. Sinubukan nilang tumakbo pero nahuli sila ng dalawang lalaki. Mama, natatakot ako. Pumikit si Monica. Lumapit muli si Leo at sinubukan abutin ang kamay ni Vivienne. Dumilat si Monica, at kinagat ng malakas ang braso nito. Salbahe kang bata. Hinawakan niya ang buhok nito ng isang kamay niya, at itinapon sa gilid. Gumulong si Monica sa sahig, at umiiyak. Dahil siya ay bata, umaasa siya na tutulungan ng kanyang mama. Salbahe kang bata. Itinaas niya ang paa, at sisipain niya ito sa ulo. Huwag, sigaw ni Vivienne at nagmadali papunta kay Monica. Bago pa tumama ang paa nito, ginamit niya ang katawan para protektahan ang kanyang anak. Nanatiling nakatayo ito, at nakahang ang paa sa ere, at ibinalik sa sahig. Mahal mo at pinoprotektahan mo mabuti ang iyong anak. Pero gusto ko malaman mo, na kapag may pinatay ako, kahit ang langit ay hindi sila maililigtas, ngumisi ito. Pero ngayong araw na ito, ay bibigyan kita ng pagkakataon. Kapag pumayag ka na maging babae ko, pakakawalan ko ang iyong anak. Kahit hindi pa niya nakikilala ito, narinig niya kay Granger na, isa itong matatag na babae. Hindi ito madaling mapasunod. Mukhang ang anak nito ang kanyang kahinaan. Kaya kinuha niya ang pagkakataon para siluan ito. Dahan-dahan itinayo ni Vivienne si Monica sa sahig, at marahan na kinuskus kung saan tumama ito noong bumagsak. Mama, masama siya, ikaw ay hindi. Hindi ko iyon gagawin. Si Monica ay umiiyak at sumabsab sa kanyang mama. Sige, pero kung hindi gagawin ni mama, siya ay mapapahamak, wika ni Vivienne sa anak, habang tumutulo ang luha. Tumingin siya kay Leo. Mula sa tingin niya, sinubukan ni Leo unawain kung nagsisinungaling ito. Sige, pangako ko. Tumayo si Vivienne at sinabi kay Leo. Nakita niya na wala siyang pagpipilian. Si Monica ay hindi naghinala, sa isip niya, ang kanyang mama ay nagsisinungaling sa mga masasamang lalaki na ito. Sige, dalhin sila sa aking kwarto, inutusan ni Leo ang kanyang tauhan. Isang malakas na ingay ang narinig sa labas. Ingay ito ng nasirang pinto, at isang iyak mula sa direksyon ng entrance ng restaurant. Sila Leo at ang iba pa ay napatingin sa direksyon na iyon. Ang lahat ng FlagSec member ay tumayo. Ang puso ni Vivienne ay kinabahan, pero ang crowd ay nakaharang, kaya hindi niya makita ang nangyayari. Isang figura ang nakita niya sa kanyang isipan. Ika-135 na kabanata. Hindi nakatulong si Sam. Anong ginagawa ninyo? Sino ang naglakas loob guluhin ang meeting ng FlagSec? Nang tumayo ang lahat ng miyembro ng FlagSec, sila ay sumigaw. Si Leo at ang ilang leader, ay naglakad patungo sa pintuan. Nabigla sila at nagalit. Gusto nila makita ang taong naglakas loob pumasok at nanggulo sa teritoryo ng FlagSec. Hinila ni Vivienne si Monica at sumunod sa mga lalaki. Ang mga FlagSec member, ay nagbigay ng daan kila Leo at sa mga leader, habang ang iba ay nakapalibot at nakasunod din sa kanila. Sa pintuan 5 gangster ang gumulong, at namalipad sa sakit. Sa entrance may nakatayo na 4 na malakas, at matangkad na katamtamang gulang na mga lalaki. 2 lalaki ang nakatayo sa magkabilang gilid. Ito ay ang mga bodyguard. Ang mga matitikas ay wala pa. Nahihirapan makita ito ng pinuno na si Leo. Tumingin ito sa madilim na entrance ng pintuan. Gusto niyang makita kung sino ang naglakas loob na pumunta, at guluhin siya sa kanyang teritoryo. Hindi nagtagal ang grupo ay naglakad papasok. Tiningnan mabuti ito ni Leo. Ang isa sa nangunguna, ay ang manager ng Berkeley Hotel na si Sam Woodsworth. Sa likod niya ay isang binata na mukhang estudyante na napapaligiran ng mga tauhan. Nang makita ni Leo ang binata, napaisip siya. Sino ang isang ito? Si Sam ay may mataas na katungkulan sa New York. Paano ang isang binata ay mas mataas pa sa kanya? Ang pansin ni Leo, ay itinoon kay Sam. Nang makita ni Vivienne ang binata, nagkaroon siya ng pag-asa, pumunta ito para iligtas siya. Ang binata na estudyante ay si Alex. Papa, siya iyon ang lalaki na nambugbog sa akin. Wika ni Cory habang itinuro si Alex.
Nang makita niya ang mukha ni Leo, tumahimik si Cory. Alex, tawag ni Monica habang umiiyak, at si Vivian ay napatakip sa kanyang bibig. Nang makita si Vivian at Monica na maayos, nakahinga si Alex ng maluwang. Pero nang makita niya ang damit ni Monica na may sira, sumama uli ang loob niya. Si Sam Woodsworth pala, ipaliwanag mo nga sa akin kung ano ang nangyayari. Bakit mo sinasagasaan ang flag sect? At itinuro ni Leo ang mga nagawa nila. Bakit ko kailangan magpaliwanag, isa ka lang maliit na sanga ng flag sect? Ano ba ang pinoproblema mo? Bilisan mo, pakawalan mo si Miss Vivian, na nakakaramdam ng hiya at galit. Nagtatrabaho na siya sa New York ng ilang taon. Kahit na ang leader ng Azure Dragon Society, ay nagiging magalang kapag nakikita siya. Sa narinig na salita ni Sam, si Leo ay hindi na komportable. Alam niya na maraming impluwensya si Sam sa New York, at kailangan niyang makinig sa mga sinasabi nito. Pero ang Flag Sect Society, ang bagong pinakamalakas na gang sa New York, kaya bakit siya makikinig, at magpapakita ng galang dito? Sa isip ni Leo, na ito na ang araw na magkapantay na sila ni Sam, o baka talunin na niya ito, ngayong araw. So, nandito si Mr. Woodsworth para humingi ng isang tao sa akin. Bahagyang ngumiti si Leo, na may matapang na aura, at sinabi, ang isang importanteng tao, ay kailangan maging magalang sa isa ring importanteng tao. Ngayong araw ay may sinira si Mr. Woodsworth sa aking restaurant, at sinaktan ang aking mga tao. Ikaw, si Sam ay nagalit. Sa lahat ng taon, walang sino man ang naglakas loob sumagot sa kanya ng walang galang. Ako, ano ako? Kailangan mong bayaran ang lahat ng napinsala mo dito. Kung hindi, huwag mo akong sisisihin kapag may nangyari sa iyong Berkeley Hotel. Walang takat na sigaw ni Leo. Cory, halika dito. Lumapit ito sa tabi ni Leo. Sumunod din ang tatay nito, at tumayo sa tabi. Ang lalaking nasa likod ba ni Sam ang gumawa niyan sa iyo, tama? Tumingin si Leo kay Alex na nakatayo sa likod ni Sam. At sinabi na may masamang ngiti. Dahil binuli nyo ang aming Flag Sect Society, at sa palagay ko, kayong dalawa ay ayaw nyong paalisin sila. Kayong dalawa, tatay at anak. Pumunta kayo doon, at bigyan nyo ng magandang pagkabugbog sila. Sa palagay ko ganoon din ang iniisip mo, Sam. Tumingin si Leo kay Sam na naghahamon. At nagutos. Ano pa ang hinihintay nyo? Sige na. Determinado si Leo na ipakita ang kanyang lakas kay Sam. Leo, huwag kang maglakas ng loob, malakas na sigaw ni Sam. Galit na sumigaw si Sam. Sa kanyang katayuan, hindi niya inaasahan, na hindi niya natakot si Leo. Hoy, bastardo, tauhan ka pala ni Sam. Binugbog mo ako, babawi na ako ngayon, wika ni Cory na may masamang ngiti, na nakatingin kay Alex. So, ikaw pala ang kumanti sa aking anak. Magbabayad ka. Bibigyan kita ng magandang bugbog. Galit na sabi ng tatay ni Cory. Itinupi nito ang manggas at ipinakita ang matigas na braso. Protektahan niyo siya, sigaw ni Sam. At pinalibutan si Alex. Anak, sa teritoryo ng Flag Sect, hindi sila maglalakas loob gumalaw. Ngayong araw ipapakita ko sa iyo kung gaano kalakas ang iyong tatay. Ang lahat ng tao ay nakatingin sa kanila. Dahil isa siyang leader, hindi siya papayag na apakan ang Flag Sect, ang kanyang nasasakupan. Turuan natin ng leksyon sila para makita ng ibang gang sa New York kung ano ang kaya nating gawin. Para wala nang maglalakas loob manggulo dito sa hinaharap. Ang kumpiyansa ni Cory ay lumakas dahil nasa teritoryo siya ng Flag Sect gang. Ang kamao nilang mag-ama ay itinaas at lumusod sa harapan nila Sam kasama ang mga tauhan habang sumisigaw. Protektahan niyo siya, galit na wika ni Sam. Ang Flag Sect ay mabilis na napalibutan sila Alex, kasama na si Cory at ang tatay niya. Nang pasukin nila ito, ang mag-ama ay natalo, at bumagsak sa lapag. Sa pagtingin sa kanila na nakahiga sa lapag, ay para silang mga patay na aso. Tumingin si Leo nang may galit sa mata. Bugbugin niyo sila, sigaw nito. Ang lakas ng loob nila manahimik ng masama sa ating teritoryo. Sir, pakiusap, magbigay ka ng utos, sabi ng isa. Dahan-dahan itinaas ni Leo ang kamay. Nagsignal siya sa mga miyembro, na tumigil sa pagsigaw. Mayroon siyang plano. Sam, bibigyan kita ng huling pagkakataon, dalihin mo ang iyong mga tao at umalis ka na.
Magiging mabuti ako sa iyo, wika ni Leo, habang nagagalit ang mga ngipin. Gunggong, sa palagay mo sapat ka, para paalisin ako. Sa palagay ko tumira ka dito sa New York ng 2 taon, at nakalimutan mo na ang lugar mo. Pakiramdam ni Sam, ang araw na ito, ay hindi swerte. Binebaliwala nito ang kanyang posisyon. Wala siyang mukhang maihaharap kay Alex, at sa pamilya Ambrose. Sinisisi niya ang kanyang sarili, at nag-uumupo na siya sa galit. Nagdala rin pala ako ng regalo para sa iyo, wika ni Sam, at inilabas ang asul na plastic box. Inihagis niya ito, at gumulong ang isang bilog na bagay. Ang buong Flagsec member ay na-shock. Ang mga babae ay nagsigawan. Isa itong ulo. Ito ay walang iba kundi ang nawawalang si Dale Granger. Ang plano niya ay ibato ito kay Leo. Pero wala siyang chance na may bato ito. Ngayong naiinis na siya, at asar na asar, binato na lang niya ito sa mga alagad. Masama ito sa isip ni Alex. Masyadong mabilis ang pagkilos ni Sam. Magiging dahilan ito para magalit ng gusto si Leo. Ikaw. Mabilis nag-init ang ulo nito. Pakiramdam niya siya ay binubuli. Sumigaw siya, lusubin sila. Ang miyembro ng gang ay nilusob ang grupo nila Sam. Ang iba dito ay may patalim sa kamay, at ang iba naman ay dumampot ng upuan at ibinato sa grupo nila Sam. Nasa 150 mahigit na miyembro ang umattend ng meeting ng gabing iyon. At ang grupo nila Alex at Sam, ay wala pang 20. Protektahan niyo si Alex, sigaw ni Sam. Ang mga pangyayari ay mabilis na lumaki, katulad ng kanyang inaasahan. Ang kanyang unang prioridad ay protektahan si Alex, upang hindi masaktan, o pananagutan niya ito, kapag may nangyari. Ang ilan ay nakatayo sa paligid ni Alex. Kahit dinala niya ang pinakamalakas na tauhan sa kanyang nasasakupan. Kahit na malalakas ito, imposibleng matalo nila ang napakaraming kalaban. Sa pagharap sa maraming atake, ang mga ito ay tumagal lang ng 5 minuto, bago tuluyang bumagsak. Napaligiran at natalo sila ng Flagsec Society. Nasa mga 5 o 4 na lang ang nakapalibot upang protektahan si Alex at Sam. Ginamit nila ang kanilang katawan bilang panangga, upang hindi masaktan ang dalawa. Malaki na ang pagitan ng bilog. Ang isang miyembro ng Flagsec ay nagbato ng upuan kay Alex. Nang sandaling iyon, buhay o kamatayan. Hinarang ni Sam ang upuan at nasira ito sa kanyang katawan. Dahan-dahan bumagsak si Sam. Tigil, sigaw ni Leo, at ang buong miyembro ay huminto. Pagkatapos makita ang pagharang ni Sam, naging curious ito. Sino kaya ang binatang ito? Sa mataas at kagalang-galang na katungkulan ni Sam, pinoprotektahan pa rin niya ang binata. Si Mr. Woodsworth ay nasaktan. Tinulungan ni Alex si Sam na tumayo, at nagi-guilty. Okay lang ako. Mabuti at maayos kayo sir. Ang dugo ay lumabas sa gilid ng kanyang bibig. Alam niya na ang kanyang tungkulin ay protektahan si Alex. Si Alex ay humanga sa pagiging tapat ni Sam. Sir, sa isip ni Leo. Narinig niya ang tawag ni Sam sa binata. Ngayong mahina na si Sam, ay wala na siyang dapat ikatakot. Naging interesado siya kay Alex. Sino ang binatang ito na kasama ni Sam? Pagtataka niya. Pwede ko bang malaman kung saan pamilya kakabilang? Tanong ni Leo. Tinulungan ni Alex si Sam. Sinaktan mo si Mr. Woodsworth, pati ang kanyang mga tauhan. Ang iyong Flagsec Society ay nakatadhana na mawala. Pakawalan mo si Vivian at ang anak nito, kung gusto mo patawarin ko ang buhay mo. Malamig na sabi ni Alex. Mayroon siyang ugali ng isang mayaman mula sa mga kilalang matataas na pamilya. Kahit ano pa ang tingin niya dito. Ito ay may kakaibang pagkatao. Maliwanag na natalo na sila Alex, at grupo ni Sam, at wala na rin laban ang mga ito. Bakit siya ay kalmado at arogante, hindi maintindihan ito ni Leo, kaya itinigil na lang niya ang pag-iisip. Malamang na ang binata ay galing sa mayamang pamilya sa New York. Kapag lumabas ang balita na tinalo niya si Sam Woodsworth, ang pangalan niya ay ma-establish, at magiging mananakop ng New York. Kaya, ano naman kung anak ito ng mayamang tao? Bakit kailangan niyang matakot dito? Ang miyembro ng Flagsec Society ay nagsimulang laitin si Alex. Hindi ka ba isang walang kwentang tao? Bibigyan kita ng respeto kung luluhod ka, at tatahol na parang aso.
Pagkatapos ay iisipin ko kung pakakawalan kita, wika ni Leo. Itrato natin ang lalaking ito na parang isang aso, sigaw ng isang miyembro. Ang buong flag sec ay naghihintay ng magandang palabas. Ika-136 na kabanata. Magiging aso mo ako. Bakit hindi ka pa lumuhod, wika ni Leo na nang-aalikusta, habang nakatingin kay Alex. Ito ang pagkakataon mo mabuhay. Hindi ako sigurado kung naiintindihan mo mabuti ang kahihinatnan kung hindi mo gagawin ang mga sinasabi ko. Nagdesisyon na ako na patayin ka, pero kung susunod ka, bubuhayin kita. Tama, mas mabuti ang maging aso, kaysa mamatay, sabi ng isang miyembro. Mga tao lamang ang nakatayo, ang aso ay nakaluhod. Kung gusto mo mabuhay, kailangan mong maging aso, sabi pa ng isang miyembro. Bilisan mo, lumuhod ka na sa sahig. Ang iyong master ay naghihintay para sumunod ka. Itiniklap ni Alex ang kamao, at sinabi kay Leo. Binabalaan kita, naglalaro ka ng apoy. Hindi pa siya nagagalit ng ganito. Pero ang lalaking ito ay nasa kanya si Vivienne at Monica. At ang buhay ni Sam at mga tauhan nito, ay nasa kanyang kamay. Kailangan niyang maging matibay. Siraulo ka, gusto mo na ba talagang mamatay, sigaw ni Leo. Sige, patayin na siya. Sige na, nakakaawang aso. Itinaas ni Leo ang kamay, na nagpatahimik sa mga tao. Sa palagay ko ay mayroon siyang tapang. Dahil nandito na siya. Siya ay ating bisita. Hindi tayo gagawa ng mga bagay na magpapahirap sa kanya. Ang pansin ni Leo ay napunta kay Vivienne. Sinabi ni Leo kay Alex. So, nandito ka para kuhain si Vivienne, sorry pero late ka na. Pumayag na siya maging babae ko. Mukhang gusto mo siya para sa sarili mo. Sa palagay ko, dapat ipagpapatuloy ko, na siya ay akin na. Hinawakan niya ang kamay ni Vivienne. Huwag takot na wika ni Vivienne. Wala siyang magawa, para pigilan ito. Hinila siya nito palapit sa kanya. Mama, bitawan mo ang aking mama, sigaw ni Monica, habang hawak ng dalawang miyembro ng flag sec. Leo, binabalaan kita. Kapag hinawakan mo ang isang piraso ng kanyang buhok, papatayin kita. Galit na wika ni Alex. Anong nangyayari sa iyo? Tinalo ko na ang iyong bodyguard na si Sam. At ngayon ay iniisip mo, na matatalo mo ako ng ikaw lang. Sino pa ang tatawagin mo sa New York upang protektahan ka, nakangiting wika ni Leo. Halika na sweetheart, at hinila si Vivienne. Hindi na napigilan ni Alex ang kanyang galit, at mabilis na sumugod kay Leo, at sumigaw. Siraulo ka, bitawan mo siya. Alam niya na kung hindi siya magiging maingat, malamang ang mga tao ng flag sec ay patayin siya. Pero nang makita niya si Vivienne, na inaabuso sa harapan ng marami, hindi niya napigilan ang sarili. Alex, tumigil ka, wala na siyang pakialam kung ano man ang mangyari sa kanya. Ayaw niya na masaktan ito o baka mamatay dahil sa kanya. Hindi makakaya ng konsensya niya. Hinarang siya ng mga miyembro ng flag sec. Huwag ninyo siyang saktan. Gusto ko makita niya ang gagawin ko sa babaeng ito. Mas masasaktan siya, sa ganoong paraan, kaysa pagbuhatan ng kamay, wika ni Leo sa kanyang mga tauhan. Sige, sagot ng mga ito, habang pinaluhod si Alex. Handa ka na ba sa akin? Tanong ni Leo kay Vivienne. Hinawakan nito ang labi ni Vivienne ng kanyang daliri. Nag-uumapaw na sa galit si Alex. Tumingin si Leo dito, sa isip niya. Kapag nahirapan na ito ng sobra, ay papatayin na rin niya. Lumapit muli ito kay Vivienne at hinalikan. Nagsimula na siya tanggalin ang bitones ng damit nito. At naibaba na rin niya ang pantalon nito. Ang flag sec ay nanonood, at naghihintay ng susunod na mangyayari. Bigla silang may narinig. Bang! Bang! Ilang putok ng baril ang narinig. Ang lahat ay tumingin sa paligid, at kinakabahang natatakot. Ang dalawang humahawak kay Alex ay bumagsak. Tumingin si Leo, at nakita ang dugo na umaagos sa sahig, mula sa butas ng ulo, ng mga ito. Boss, sigaw ng isang miyembro na natatakot. Sabi pa ng isa, ano na ang gagawin natin? May mga baril sila. Nang makita ang dalawang kasamahan na tinamaan ng baril sa ulo, ang flag sec gang ay nabigla. Hysterical na tumingin sila sa palibot, at ang iba ay nanginginig ang mga binti. Natatakot sila na baka ang bala ay sa kanila tumama. Narinig ang mga nabasag na salamin, at nakita ang 8 anino na tumalon.
Kayo, ang lakas ng loob ninyo patayin ang tauhan ko, sigaw ni Leo. Flag sec, patayin ninyo sila. $50,000 ang pabuya, sa makakapatay sa kanila. Nang lumapag sila sa restaurant, 4 sa mga tauhan ni Leo ang pinabagsak ng mga bagong dating. Para kay Leo, para silang mababangis na tigre na pumunta sa kulungan ng mga tupa. Ang kanyang mga tauhan ay walang kalaban-laban sa mga ito. Miserableng sumisigaw ang mga ito. At ang iba ay nagmamadaling tumakbo sa exit upang tumakas. Ang iba ay nakahiga sa mga lamesa at upuan, mayroon ding lumilipad sa mga dingding. Sa loob ng 2 minuto, ang 150 na miyembro, ay nasa 20 na lang, ang nanatiling nakatayo. Ang mga 8 bagong dating ay mga magagaling na mandirigma. Nagawa nilang makipaglaban ng hindi nako-corner. Hindi makapaniwala si Leo, sa kanyang napapanood. Ang kanyang flag sec, ay maraming napagdaanan na madugong labanan sa ibang gang, at sila ay nanatiling pinakamagaling. Malayo na ang naabot ng flag sec gang sa New York. Pero natalo lang sila ng 8 tao na ito. Kailangan niyang malaman kung sino ang mga taong ito, at kung saan nagmula. Napagtanto niya na ang mga tagalabas na 8 tao, ay narito upang iligtas si Alex. Kaya nagpasya siya na gamitin ito, bilang pananggap para sa kanyang seguridad. Pero bago pa man siya makalapit kay Alex, ang isang lalaki ay inatake siya. Miserable siyang sumigaw. Ang kanyang mga braso ay nabali. Sa maikling sandali, ang 150 na miyembro ng flag sec, ay bagsak na lahat. Ang 8 matatangkad at malalakas na lalaki ay nakatayo sa harapan ni Alex. Nagbaw ang mga ito, at humihingi ng tawad, sabi nito. Pasensya na, humihingi kami ng tawad, kami ay nahuli. Alex, patawarin mo kami. Mula sila sa security squad ng Ambrose family. Ang Squad 3. Ito ang squad na sumira sa Azure Dragon Society. Bago pumunta sa headquarters flag sec. Tumawag siya sa mga ito, at nalaman niya na ang squad ay malapit lang sa kanila. Mabuti na lang at dumating ito sa oras. Walang problema, kalmadong wika ni Alex. Wala siyang pakialam kung huli man dumating ang Squad 3. Nakafocus siya kay Leo na namamalipit sa sakit. Hinawi niya ang squad member na nakaharang sa kanyang dadaanan. At lumapit kay Leo. Sorry, nagkamali ako. Patawad, nagkamali ako. Kailangan kong matuto tumahol na parang aso. Ang mga braso ni Leo ay hindi na gumagalaw. Habang nakaluhod, tumahol siya ng 2 beses. Maayos na ba iyon kung hindi uulitin ko? Woof woof woof. Masyadong madali ang buhay kung ang paghingi ng tawad ay walang kabuluhan. Ngumisi si Alex, at dinampot ang upuan at inihampas sa ulo nito. Si Leo ay lantang bumagsak, ang ulo niya ay dumudugo at nakabukas ang bibig, na parang patay na isda. Pakiusap, maawa ka sa akin, maawa ka sa buhay ko. Gusto ko pang mabuhay, ayaw kong mamatay. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Ibigay mo sa akin ang baril mo. Inunat ni Alex ang kamay sa isang miyembro ng Squad 3 team, at ibinigay ang baril nito. Itinutok ito sa ulo ni Leo. Nagmamakaawa ako. Huwag mo akong patayin. Ayaw ko pang mamatay. Umiiyak na sabi ni Leo. Ang sagot ni Alex ay isang bala na tumama sa ulo nito. Isang itim na butas ang nakita sa noo ng gang leader. Ang dugo ay lumabas, hanggang bawian ito ng buhay. Binalaan na kita, kaya walang dapat ibang sisihin, kundi ang iyong sarili. Dapat ay nakinig ka sa mga payo ko. At ibinalik na ni Alex ang baril. Sa panunood kay Alex, sa pagpatay sa kanilang leader. Ang buong miyembro ng flag sec ay na-shock. Dalahin ninyo si Mr. Woodsworth sa hospital ngayon. Bilin niya sa mga tauhan ni Sam. At ang iba pang mga tauhan, na tumulong sa akin. Alex, ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Tanong ng Squad 3 leader. Wasakin ang buong flag sec. Pero hayaan ninyo silang manatili sa New York, hanggat wala silang ginagawang masama. Inisip ni Alex ang kasintahan ni Vivienne. Kung gagawin nila sa flag sec, ang ginawa nila sa Azure Dragon Society, magdudulot ito ng mas malaking gulo. Ito ang instructions ni Alex, sa security team, at kailangan nilang i-monitor ang New York underworld. Pinayagan nila magpatuloy ang gang, ngunit kailangan itong sumunod sa batas. Lumapit si Alex kay Vivienne. Patawad, wika ni Alex. Nakaramdam siya ng galit sa mga nagawa ni Leo.
Relax na si Vivienne at pinupuri niya ito sa pagliligtas sa kanila ni Monica, sa gang leader. Yumuko siya at nahihiyang ngumiti, at sinabi, "Hindi ko naisip na may sobra-sobra kang impluwensya. Na kahit na si Sam Woodsworth, ay nagtatrabaho sa iyo. Ang akala ko ay isang ordinaryong estudyante ka lang ng Preston University." Vivienne, ako ang nagpaalis sa Azure Dragon Society. Gustong ipaliwanag ni Alex kay Vivienne, na siya ang may kasalanan sa pag-alis ng kasintahan ni Vivienne. Pero pinipilit niyang gumawa ng mabuti. "Alam ko. Okay lang." Sinisisi ni Vivienne ang lalaking sumira sa Azure Dragon Society. At puwersahan nagpaalis sa kanyang boyfriend. Pero ngayon ay alam na niya na si Alex ito. Hindi na siya nakakaramdam ng galit dito. Nagtiwala siya dito at kumilos ito ng ayon sa tama. Sinabi ni Alex sa security team na sila na ang bahala sa lahat na mag-asikaso. Umalis na sila sa Connie Restaurant, kasama si Vivienne at Monica. Tumawag siya ng taxi, at nagtungo sa Azalea Guest House. Plano niyang magstay doon ngayon gabi. Sumunod na araw, nagpunta si Alex sa hospital upang kamustahin si Sam. Mabuti na lang ang kanyang injury ay hindi malala. At kailangan lang niyang manatili doon ng ilang araw. Si Ben at Carl ay nasa iisang hospital kasama si Tanya at Brittany. Kaya hindi na niya kailangan manatili. Para naman kay Vivienne at Monica, nagbayad siya sa Azalea Guest upang manatili pa sila doon. Wala silang balak na bumalik pa sa kanilang bahay. Bumili siya ng buhay na manok at nagpunta sa kanyang villa para ibigay ito kay Lola. Bago bumalik sa paaralan. Habang pabalik sa campus, nakatanggap siya ng tawag kay Susan, at sinabi, "Alex, maraming salamat sa iyo sa pagsama sa amin sa pagsa-shopping noong nakaraan. Si Rose at ako ay gusto kang ilibre ng inumin sa Angel Bar ngayon gabi. Hanggang dito na lang po muna. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.